sa book of Matthew, chapter 7, verse 21 hanggang 23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? 23. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ang ating bansa ay kilala bilang isang Christian country dito sa Asia. Kaya nga ho, hindi nakataka-taka kung sa murang edad pa lamang ho ng marami sa atin dito ay maalam na patungkol sa mga bagay, lugar, at mga karakter sa Biblia. Langit, isa sa mga lugar na ayon sa banal na kasulatan ay naroon ang banal na Diyos. Maniwala ka man sa hindi, sa mundong ito na pasama na ng pasama, marami pa rin ng mga tao sa lupang ito ang talagang kumpiyansa sila na doon sila patungo sa oras na lumisan sila sa lupang ito. Kalakip yung paniniwala at kaisipan na muli ho nilang makakapiling doon sa langit ang mga matagal na nilang nahiwalay na mahal sa buhay, maging sino mang malapit sa kanilang mga puso. Sa tao-taong paningin o usapan lamang, very comforting ang dating nito. Isang emosyonal at the same time kapanapanabik na pagtatagpo. Subalit, kung sisilipin ho natin ang banal na kasulatan o ang banal na salita ng Diyos, ito nga ba ang katotohanan na naghihintay sa kanila o sa mga taong aking nabanggit o sa lahat ng tao dito sa lupa? Mahalagang usapin ho ito. Bakit? Dahil marami ho tayong kababayan, maraming mga Pilipino ang nananatili pa ring relihiyoso. Relihiyoso pero sadyang unbiblical ang mga paniniwala. Lalo na sa usaping pagpasok ng kaluluwa nila sa banal na langit ng banal na Diyos. So ngayong Sunday na ito, alamin ho natin, hayaan natin ang Word of God na malayang sabihin sa atin ang katotohanan niya. Kasi pwede yung katotohanan mo o katotohanan ng kahit sinong narito at makakarinig na to ay hindi ang katotohanan ng banal na salita ng Diyos. Hayaan ho nating malaman natin mismo sa bibig ng Diyos na nagkatawang tao. Sino yun? Ang Panginoong Yesus. Ang tagapagligtas ng maraming taong narito ngayon sa ating pagkakatipon. Hayaan niyo pong i-preach ko ang mensaheng pinamagatang, Heaven is not for everyone. Number 1, the shocking revelation. Sa verse 21 ng chapter 7 ng Matthew, bigyan natin ng pansin yung unang parte ng talatang ito, na kung saan na nagsasalita ay ang Panginoong Yesus. Anong sabi niya? Not everyone. Hindi lahat. That saith unto me, na nagsasabi sa akin o tumatawag sa akin ng Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, shall enter, ay hindi daw papasok saan? Into the kingdom of heaven. Hindi daw papasok sa kaharian sa langit. Buuin ko. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoong Yesus na Panginoon ay papasok sa langit. Amen. Sinong may sabi?
ang Panginoon mismo. Hindi po kung sinong church leader lang yan. Hindi po kung sinong tagapagturo lang ng Bible yan. Mismong ang Diyos na nagkatawang tao ang nagsabi, hindi porket tinawag mo kong Panginoon, ibig sabihin, sa langit na rin ang punta ng iyong kaluluwa. Kaya nga ako, masasabi natin na talagang shocking ang revelation na to. Dahil maraming tao sa lupang ito ang pinaniwala at naniniwala na kapag namatay sila, sa langit sila pupunta. Pero, mismong Diyos na nagkatawang tao na ang dumidiretsa sa atin sa talatang ito. Hindi ganon. Walang katotohanan doon. Yung ganong katuruan ay isang malaking kasinungalingan. Ang katotohanan ay yung sinasabi ng Panginoon sa verse 21. Hindi lang siya shocking na revelation, siya rin po ay isang nakakatakot na statement. Nakakatakot na statement na masasalubong mo sa banal na kasulatan. Okay lang sana kung si Pedro nagsabi. Kung si Pablo ang nagsabi. O kung si Juan ang nagsabi. O kung si Mateo mismo ang nagsabi. Pwede mong baliwalain at hindi paniwalaan. Pero hindi. Ang mismong nagsasalita dito ay ang Panginoong Yesus na siyang Kristo. Ang second person ng Trinity. Siya nagsasabi na hindi porkit binanggit mo yung Panginoon sa bibig mo, automatic, dediretso ang kaluluwa mo sa langit. Hindi porkit binanggit mo sa labi mo na Panginoon, automatic, may eternal life ka. May everlasting life ka. O eternally secured yung kaluluwa mo. Hindi po. Ayon po sa Panginoon, not everyone who claims Him as Lord will be saved. Hindi po lahat. Hindi raw lahat na ang tawag sa Kanya ay Panginoon, ay papasok ng langit. Ibig sabihin, diretsang ipinaparating sa atin na meron po talagang mga tao na mag-iisip, mag-aakala na saved sila. Pero ang shocking revelation, hindi. In short, lost pa rin sila. Pwedeng matagal silang member ng isang local church kagaya nito o ibang Christian group. Pero ang sabi ng banal na kasulatan o ang sabi ng banal na salita ng Diyos, not all who profess Christ possess Christ. Ang maunawaan natin, hindi po porkit meron kang head knowledge kay Jesus Christ na siya ang Savior, enough na yon para magkaroon ka ng tinatawag na eternal life o eternal security. Yung tipong simula pagkabata, devoted ka na doon sa church na inaatinan ng mga parents mo. Tipong todo embrace ka sa doctrine of faith ng church na yan. To the point na umabot ka sa pagiging faithful na rin sa church na yan. Tipong you are doing wonderful services at talagang sincere ka sa iyong ibinibigay na partisipasyon sa church na yan. Okay, sabihin na nating yung ginagawa mong lahat ng yan ay maganda. Pero the shocking revelation is, hindi porkit maganda ang isang bagay, ay tama na rin. Sabihin na nating maganda yung ginagawa mo na yan, but none of it can save your soul. Walang buhay na walang hanggan sa lahat ng practices na yan. Sa lahat ng mga ginagawa mo sa loob ng membership sa church na yan. Gusto ko pong idiin kung bakit shocking na revelation ito. Bakit? Kasi mismong yung Panginoon ng ministry ang nagbibigay ng diin na hindi yun ganon. Siguro naglalaro sa isip mo ngayon ay, why is this such a big concern sa'yo, Pastor? Nakakailang Sunday ka na patungkol sa soul winning, pag-aakay ng kaluluwa. Nakakailang preaching ka na binibigyan mo ng diin yung kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Binigyan mo pa ng diin noong nakaraang Sunday, yung impyerno.
At ngayon, eto ka na naman. Bakit ba masyado kang concern sa bagay na yan? Ang sagot ko lang dyan ay simple. It is because there is no hope for salvation without Jesus. At kung ikaw ay membro ng isang simbahan, ng isang Christian group, kahit Baptist pa yan, pero hindi mo naman kilala si Jesus Christ na iyong personal na tagapagligtas, pag namatay ka, kahit member ka pa ng church na yan, itatapon sa impyerno yang pobreng kaluluwa mo. 1 John chapter 5 verse 12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Life here is eternal life. Hindi yan yung basta life lang dito sa lupa. Yung life na tinutukoy dyan is eternal security ng soul ng isang saved. Ngayon, kung ikaw ay merong anak o yung bugtong na anak, si Jesus Christ, ay nasa iyo daw, merong kang life. Anong klaseng life? Eternal life. Anong klaseng eternal life? Yang eternal life na yan. Eternal security. Ibig sabihin, ang isang taong sumampalataya na kay Jesus Christ, makakatiyak siya 100% na never itatapon ang kaluluwa niya sa impyerno. Hindi mapapa-impyerno. Kaya tiyakin mo lang, kung miyembro ka ng church na to, kasi hindi po lahat ng miyembro sa church na to, ligtas na tao. Tandaan nyo, yung lesson natin kaninang umaga, ang bautismo, binyag, hindi nakakapagligtas ng kaluluwa. Bakit? Kasi yung baptism, hindi naman siya yung nagkatawang tao na ipinako sa krus, namatay, nalibing, at nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Kung ang mabuting gawa ay hindi nakakapagligtas, how much more ang tubig makakapagligtas? Ang nakakapagligtas ay yung dugong nabuhos ni Kristo pag sinampalatayanan ng isang makasalanan. Kaya nga ho, kung ikaw ay membro ng church na to, if I were you, huwag ka magbingi-bingihan. Kung membro ka lang. Kasi hindi ho lahat ng membro dito ligtas na membro. Ngayon, kung ikaw, membro lang, tiyakin mo lang yung kaligtasan mo. Hindi yan sinalaksak sa lalamunan mo ng nanay at tatay mo. Yung tipong, kagaya doon sa mga napanood ko, na kaya daw sila saved, kasi ito ang kwento ni mama at papa sa akin. Ito yung petsa, ito yung araw. Hindi ho. Hindi ho. Kailangan ikaw mismo, tiyak mo sa sarili mo. Tiyakin mo lang na di ka naitulak na lumapit sa altar nung meron tayong altar call. Hindi ka tinulak nung nagdala sa'yo. Hindi ka siniko para pumunta. Hindi ka rin napagaya sa mga kasama mong barkada. Lumapit yung mga tropa ko, kaya lumapit na rin ako. Hello? Ang kaligtasan ay hindi by group. Yun ay personal. Tiyakin mo lang na ikaw yung kusa at talagang seryoso, walang influence ng kahit sinong tao na nag-profess na si Jesus Christ ang gusto kong maging tagapagligtas ng kaluluwa ko. Kasi, kung hindi po ganon, baka mapabilang ka sa mga taong ito na sinasabi ng Panginoon, masyasyak ka sa revelation na dadatnan mo sa kabilang buhay. Impyerno. Lawa ng apoy ng pagdurusa. Kaibigan, mas mabuti na yun, nakakasigurado tayo. Mas mabuti pang siguraduhin mo na ngayon kaysa magulat ka sa kabila. If I were you, magrepent ka na. Tanggapin mo yung katotohanan na ikaw ay makasalanan at sa kamay mo, wala kang kaligtasan. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Wala kang kakayahan na bigyan ng kaligtasan ang pobreng kaluluwa mo. Kasama ka sa amin na nangangailangan ng tagapagligtas.
Kasama ka dun sa for all have sinned. Kilalanin mo man o hindi, lahat ng mabuti mong gawa, come short sa glory ng Diyos. Hindi uubra yung mabuti mong gawa sa banal na Diyos. At kapag hindi umabot yan, kabutihan mo, sa qualification ng Ama sa Langit, matik yan, impyerno yan. So ang reality na ito, na makita mo na makasalanan kang walang pag-asa at come short ka sa glory ng banal na Diyos, yan ang mag-push sa'yo, magtulak sa'yo na hanapin yung tagapagligtas. Ang tagapagligtas, makikita mo naman yan sa Acts 16, chapter 30. May nagtanong, Sir, anong kailangan kong gawin para maligtas ako? Ibig sabihin, para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ako ng tinatawag na eternal security. Yung kaluluwa ko, masecure ko na hindi itatapon sa impyerno. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Amen. Maliligtas ka kapag sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Kanina may kausap na naman ako. Ang pag-uusap namin ay napunta sa kumbinsihin mo ko na may Diyos. Sabi ko, alam mo, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng utusan ng Diyos na kumbinsihin ka na Diyos siya. Hindi kanya kailangan kumbinsihin na Diyos siya. Kasi Diyos siya. Tsaka, kung magkakaroon tayo ng kumbinsan contest dito, at susunod siya sa'yo, hindi na siya Diyos. Kasi ito ang problema natin. Sabi ko doon sa kausap ko kanina na bisita. Ang gusto mo iparating sa Diyos, kumbinsihin kanya na Diyos siya talaga na nag-e-exist. Nang hindi mo nakikita, merong command ang Diyos sa lahat na tao nagkasala, sumampalataya kayo sa anak ko. Ang gusto mo, kumbinsihin kanya. Ang gusto naman ng Diyos na lumikha sa'yo, sampalatayanan yung anak ko, maliligtas ka. Nauubos ang panahon mo. Sa setup mo na kumbinsihin mo ko. Hindi susunod ang Panginoon dun. Hindi siya susunod. Example, tinan niyo po to. Sino dito merong nanay at tatay? Taas kamay. Lahat tayo may parents, no? Hindi ka naman kabuti na bigla ka na lang sumulpot dyan. Pag sinaway ka ng tatay mo, sumunod ka sa akin, sasabihin mo ba sa tatay mo, convince me. Convince me na karapat dapat kitang sundin bilang ama ko. Alam mo ang reaksyon ng isang tatay, ng isang lalaki? Pag gumanon ka, hataw ang makukuha mo. Mapapahamak ka sa ginagawa mo. Ang sagot ng magulang ng isang tatay, basta sumunod ka. Pero sa magulang mo, nagagawa mo, no? Nasusunod mo siya nang may takot. Pero bakit kaya sa Diyos di tayo natatakot, no? Mas nakakatakot ang Ama sa langit kaysa sa tatay mo sa lupa. Yung tatay mo, makakatikim ka lang ng palo o kahit ano. Yung Ama sa langit, pag di mo siya sinunod na sumampalataya ka sa bugtong na anak niya, impyerno yon, walang hanggan. Sabi nga sa akin nung kausap ko kanina, bigyan ko daw siya ng ebidensya na ang Diyos ko ay nag-e-exist. Una sa lahat, hindi ko kailangan magbigay ng ebidensya kasi I believe, kahit walang ebidensya, that God does exist. Sabi ko sa kanya, dahil ganyan ang paniniwala mo, humihingi ka ng ebidensya sa akin. Bigyan mo ako ng ebidensya na ang Diyos ko, dahil hindi mo nakikita, hindi siya nag-exist. Kailangan tangible at scientifically. Tulala siya. Alam niya sa sarili niya na wala siyang mahahanap na ebidensya. Na dahil hindi nakikita ang Diyos, hindi na rin siya nag-exist. Meron ba kayong maibibigay sa akin evidence? Research. Research nyo na talaga hindi nag-exist ang Diyos. Kasi hindi siya nakikita. Kami naman ang kumbinsihin mo na totoo yung paniniwala mo. Dahil hindi mo nakikita ng physical na mata, hindi siya nag-exist. Ito nakakatakot dyan. Hindi porket hindi mo nakita ang Diyos, sinasabi mo, hindi nag-exist ang Diyos dahil di ko siya nakikita. Nakakatakot yan. Kasi yung impyerno rin, hindi mo pa nakikita. Kasi sabi niya sa akin, hindi daw siya naniniwala sa verse. O, hindi ako nagbigay ng verse. Logic lang.
Nahirapan talaga siya. Mahirapan ka talagang patunayan na walang Diyos. Sa mundo na kung saan nandoon ka sa creation ng Diyos. Amen. Kasi kakalabanin mo lahat dito. Hindi lang si pastor. Ultimo yung lupang tinatapakan mo. Sabi niya, hindi po ako naniniwala dyan. Naniniwala po ako sa pagsabog. Ebidensya. Ebidensya na nangyari talaga ang Big Bang. Ebidensya. Saan? Tinuturo yun sa school na may Big Bang theory. Evidence, saan? Sasabihin niya, 100 million years. Sabi mo yan, pero walang evidence. That is kwento. Pag sinabi naman sa akin, ikaw rin naman, kinikwento mo si Jesus Christ eh. Pero di ako nagkikwento ng science sa inyo. Nagkikwento ako sa inyo ng faith. So, ibig sabihin, yung science na tinuturo nila, hindi yun science. Yun ay doktrina din. Doktrina ng mga hindi naniniwala sa Diyos. So, akala mo, makascience ka. Hindi. Nandun ka sa grupo ng mga elite na hindi naniniwalang may Diyos. So, kung hindi pa rin kayo naniniwalang may mga elite na nag-i-exist sila. At napapaniwala nila yung mga pobreng mahihirap na gaya natin. They don't believe God. Nakukuha nyo ha? Kaya tiyakin mong maigi kung nasaan ang faith mo ngayong araw na to. Kasi nakadepende kung saan mo nilalapag yung faith mo. Doon nakadepende kung saan mo gugugulin yung walang hanggan sa kabilang buhay. Sir, ma'am, kung ikaw nagsasabi Christian ka, ensure mo yung profession ng faith mo. Make sure mo, voluntary yan ha. Walang ibang influence o force. Kaya ka napa-Christian. Dapat seryoso at sincere na ikaw mismo yan, nakita mo. Nung merong nagpipreach o nagsishare sa'yo ng gospel, na makasalanan kang kailangan mo ng tagapagligtas. Kasi kung meron niyang influence ng other people, natakot ka lang sa tatay mo, sa nanay mo, na miyembro ng church na to. Walang iba naghihintay sa'yo sa kabila, kundi apoy. Sa mga bisita namin, lalong-lalo na sa mga miyembro ng church na to, na hindi naman talaga saved, nagpapanggap saved, makinig ka. At sa lahat ng mga makakarinig nito, sa YouTube o kahit saan pa, heads up lang kita. Not all profess Christ, possess Christ. Siguraduhin mo lang talaga na ligtas ka. Kasi ang shocking revelation dito, mga minamahal, hindi lahat ng palasimba ay sa langit pupunta. Ito ang problema. Kung yung mga palasimba, hindi rin pala sa langit pupunta, how much more ikaw? Hindi ka masyadong nagsisimba. Halos madalang pa sa patak ng ulan kung magsimba ka. Yung may mga dala ng Biblia at laging nakikita mong nananalangin, reliyoso pa, todo bigay ng serbisyo nila, hindi nga tiyak. How much more ikaw? Ayon sa verse 21, heaven is not for everyone. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. Number 2, the straightforward requirement. Verse 21 pa rin ng chapter 7 sa book of Matthew. Doon sa babang part, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Doon kasi sa ibabaw, sabi niya, hindi porkit tinawag niyo kung Panginoon, Panginoon, ay papasok na rin kayo sa kaharian ng langit. Pero ano sabi niya? Ang papasok lang daw sa kaharian ng langit, yung mga ginagawa, yung kalooban ng Ama na nasa langit. Napaka-straightforward ng Panginoong Hesus dito. Napaka-straightforward niya sa requirement para maligtas ang kaluluwa ng isang tao o pumasok sa langit. Kapag ang isang tao, ang desire niya magkaroon ng eternal life, ang kailangan niya lang gawin is doing the will of the Father. Pastor, ang ibig bang sabihin niyan dahil sabi diyan, doing.
Kailangan kong paghirapan sa aking mga gawa yung kaligtasan ko. Hindi po. Hindi po ganon. Ang tanungin natin kung ano ba yung dapat nating gawin the will of the Father. Kasi pwede kang gumawa ng good works. Hindi naman pala yun yung will of the Father para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Ano ba yung will of the Father? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Dito makikita natin yung will of the Father. Believe on His Son. Yan ang gusto ng Ama na gawin mo. Do the will of the Father. Ano yon? Believe sa Kanyang begotten Son. Sumampalataya ka. Yun ang dapat mong gawin. Yun lang. Ganun lang kadali. Ang dali naman pala maligtas. Opo, madali lang. Pinadali. Kasi si Jesus Christ na nahirapan sa krus. Ikaw dapat yung ipako sa krus eh. Ikaw dapat yung binauna ng koronang tinik, mga pako, at nagkaluray-luray yung katawan. Or should I say, ikaw dapat ang magbayad nun sa apoy ng impyerno ng walang hanggan. Pero may bumabang Jesus Christ. Amen? Ganyang kabait ang Ama sa langit. Kahit yung marami sa atin hindi naniniwala sa Kanya. Pero siya, naniniwala pa rin na may maniniwala at maniniwala sa bugtong na anak niya. At sana isa ka dun. Mga kapatid, ang damdamin ko ay laging lumuluwa tuwing linggo. Nakakakita ako ng mga kapwa ko tao na inuubos nila yung panahon nila sa kumbinsihin mo ko na Diyos ka. Uubos yung panahon. Yan ang isang malaking daya ni Satanas. Gusto niyang masayang yung panahon mo. Tapos abutan ka bigla ng kamatayan out of nowhere. Kasi pag inabutan ka ng kamatayan out of nowhere na walang Jesus Christ, at hindi mo na nagawa yung will of the Father na sumampalataya sa begotten Son, huli na ang lahat para sa eternal security. Hindi po ito tungkol sa pagpaparami ng miyembro. It's about winning souls para kay Kristo. Mga minamahal, baka iniisip nyo si Pastor, paulit-ulit akong inukumbisi para maging miyembro. No. Pwede ka maging miyembro ng katawan ni Kristo, which is yung church, pero hindi ka miyembro sa pamilya ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. Biblically speaking, hindi ka niya anak kasi hindi ka naman sumampalataya sa bugtong na anak. Binibigyan lang ng karapatan na tawagin na anak ng Diyos ang isang tao sa oras na sumampalataya siya sa Diyos na nagkatawang tao. Tingnan mo hindi ka talaga anak ng Diyos, binigyan ka lang ng karapatan, rights, adopted child ka lang. Ang talagang anak ng Diyos, yung begotten Son, to be able na ma-adapt sa pamilya niya, maampon mula sa pamilya ni Satanas, papunta sa pamilya ng Diyos, kailangan mo ang Son of God. At ang ibig sabihin nun, maligtas ka. Kaya ang katotohanan ho na lumilitaw, mga minamahal, ang kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao ay pure faith. Pure faith sa finished work ng Lord Jesus Christ doon sa krus. Amen? Ang ma-realize natin, yung linyang doing the will of the Father ay mapunta ka sa punto na wala nang iba pang dapat sampalatayanan maliban sa death, burial, at resurrection ni Jesus na siyang Christ na dapat mong kilalanin na tanging pag-asa para magkaroon ka ng eternal life. Kailangan ma-meet mo yon. Kailangan ma-obey mo yon. Kasi yun yung straightforward na sinabi sa John 3:16. Sobrang mahal ng Ama sa langit ang world. Sino ba nasa world? Ikaw. Sino yung binigay niya? Yung anak. Sino daw pwedeng sumampalataya sa anak? Mayayaman lang ba? No. Whosoever, kahit sinong may gusto. Tapos man ang pag-aaral o hindi, matalino man o hindi, totoo man yung ipin o hindi. Kahit sino pwedeng lumapit sa Panginoon. Walang pakialam ang Panginoon sa educational background mo, family background mo, pati doon sa police background mo. Kung ikaw daw ay sasampalataya sa begotten Son, ang pangako ng Ama, hindi ka
mapapahamak sa impyerno. Ako sa pagkakilala ko sa Diyos Ama sa Diyos ng Bible, He is faithful, tapat. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya kapag sumampalataya ka sa anak tapos napunta ka pa rin sa impyerno, sinungaling ang banal na Diyos na yan. Hindi yan banal. Sinungaling ang Diyos na yan. Pero wala ho dito ni isa, maniwala kayo sa hindi, na naniniwala na ang banal na Diyos magsisinungaling. Tama ho? Ngayon kung hindi siya magsisinungaling, anong nakakaadlang para hindi mo sampalatayanan yung bugtong na anak niya? Ayaw mo bang makuha yung pangako na buhay na walang hanggan at hindi mapahamak sa impyerno? Ikaw si whosoever, ikaw si world na sobrang minamahal ng Lord. Ngayon, paano ka tutugon sa pagmamahal ng Diyos? I-reject mo ba siya? Talo ka dyan. Talo ka dyan. Minsan, mayabang tayong mga tao, feeling natin, buti nga, umatin pa ako sa church nyo eh. Parang ginagawa nyo kami ng pabor. Tignan mo tong verse na to. Ikaw ang ginagawa niya ng pabor. Malapit ka na mag-perish, malapit ka nang mamatay. Ikaw ang hinahabol. Hindi mo nga alam kung anong edad ka mamamatay. Kaya kung i-confess mo sa iyong bibig at sasampalataya ka sa iyong puso na itong Ama sa langit na ito ang nag-raise sa kanya sa mga patay, maliligtas ka, sabi sa Bible. Pero kung ayaw mo pa rin, kahit anong preaching ko ng malakas dito, kahit ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, o Almighty, hindi kanya kayang iligtas. Kasi ayaw mo. Ang Diyos ng Bible, ginawa niya lahat para maging libre at madali at simple sa atin ang kaligtasan. Ang problema, tayong mga tao. Masyado tayong mayabang. Kitang-kita mo naman na makasalanan ka eh. Pero ayaw mong harapin yung pangangailangan ng tagapagligtas. Sana ho, wag mahuli. Kasi ang Diyos natin, wala naman siyang sinisino, wala siyang tinatangi. Kung meron ho dito sa kalagitnaan natin ngayon, yan yung uhaw ko eh. Yan yung uhaw ko. Yung gusto kong matiyak yung pagpunta sa langit. Kung yan ang uhaw mo, Revelation 21:6. And He said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst the fountain of water of life freely. Walang bayad. Pwede kang lumapit sa Panginoon. Lord, yung kaluluwa ko nauuhaw sa kaligtasan mo. Pwede ba akong uminom? Or should I say, pwede ba akong sumampalataya sa iyo? Ang sabi niya, yes, freely, you can do that. Pero kailangan ikaw. Kaya nga, ngayong araw na to, ang tanong eh, sa uhaw mo na yan, saan mo balak kumuha ng tubig na papatid ng uhaw na yan? Sa iba bang bukal ay merong katiyakan ng kaligtasan? Sa bukal ba ng mga mabuti mong gawa? Sa bukal ba ng pagsunod mo sa 10 utos? Sa bukal ba ng pagiging miyembro mo ng isang simbahan? Sa bukal ba ng pagiging religious mo? May katiyakan ng kaligtasan? Ako nasasagot, wala. Wala. Kasi ang mismong fountain of the water of life, yan po ay titulo ni Jesus Christ. Siya mismo, yung tubig na yun. John 4, verse 14, anong sabi niya? But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Never thirst. So itong tubig ng buhay na to, ay bibigyan ka ng ng talagang refreshment na hindi ka na mauuaw muli. Translation, isang buhay na hindi napapatid. Tunog eternal life, di ba? Walang hanggang buhay. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So kung ikaw ay uhaw na uhaw para sa katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa mo, hindi mo yan makukuha sa ibang lugar. Makukuha mo lang yan sa Panginoon. Amen. Kaibigan, kanino nakalagay yung faith mo? Sana sa bugtong na anak. Again, heads up kita ulit ha. According mismo sa mga verses na binasa natin, lalo na doon sa text natin, not all profess Christ, possess Christ. Sa mga bisita at lalong-lalo na sa mga miyembro ng church na to, inuulit ko, di lahat ng palasimba ay sa langit talaga pupunta. Kapag hindi mo na-meet o inobey
yung straightforward na requirement ng Panginoon sa verse 21. Kahit sabihin mo pang baptist ka, still, heaven is not for everyone. Right. Number 3. Alam mo kung miyembro ka namin dito, tapos alam mo sa sarili mo, di ka ligtas, ito payo ko sa'yo, magpaligtas ka na. Nakakaya, malalaman nila na ngayon lang ako maliligtas. Anong uunahin mo? Yung yabang mo, na nahihiya ka, na later on itatapon ka sa impyerno, o magpapakumbaba ka at aamin ka at maliligtas ka? Kaya maraming tao sa impyerno dahil sa kayabangan talaga eh. Kailangan mong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hindi ka lalapit sa Panginoon nang hindi ka nagpapakumbaba. Hindi ka hihingi ng saklolo kung hindi mo kayang magpakumbaba. Number 3, the saddest reality. Okay lang sana yung sad reality, no? Kaso sabi, saddest. Wala nang pinakamalungkot pa dito. Verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done wonderful works? Mansinin niyo yan. Yung mga nagsasalita dito, taong simbahan. Right. Yung mga nakapagsimba, taong simbahan na nagpipreach, prophesied. Yung iba nga may power pa eh. Nagpapalabas pa ng mga sinapian. Tignan nyo po, yung iba naman, in thy name done many wonderful works. Aba, maraming Bible study. Maraming niyayaya sa church. Malaki ministry. Maganda yung church. Magaganda yung upuan sa church. Maraming uma-attend sa church na to. Many wonderful works. Ang ganda siguro ng building nila, no? Yung tipong yung church nila, kilalang kilala ng mga tao dito sa Pilipinas. Baka pati international, kilala, oh. Kaya nga sabi nila sa Lord, oh, Lord, baka nakalimutan mo lang. Preacher ako sa simbahan na yon. Ikaw ang pinipreach namin doon. Meron pa nga kami naghiling galing doon. Pati mga sinasabihan, pinagaling ko doon. Ang laki kaya ng ministry namin doon. Nang marinig ko ng mga taong ito, yung tunay na straightforward na requirement para sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao, ang una nilang ginawa ay mag-recount. Isa-isahing bilangin lahat ng mga religious things na ginawa nila dito sa lupa nung nabubuhay pa sila. And you know what, mga minamahal? All of them had done some very impressive na stuff. Talagang makikita mo, abala sila sa ministry. Nga lang, ang realidad na pinapakita ng Panginoon sa atin dito is hindi masaya. At hindi lang basta malungkot. Saddest reality. Na bagamat may mga taong sincero pala at abala pala sa ministry, ginagawa yung tama at mabuti, at binabanggit pa yung Jesus, Jesus, hindi pala ibig sabihin nun, tagalangit sila. Alam niyo ho, meron akong Bible study, dalawang magkaibang church. Dalawang tao sa dalawang magkaibang church. Bible study ko sila. Sabi nila sa akin, member sila sa dalawang sikat na church sa Pilipinas. Nung inusisa ko kung ligtas sila, ang tagal na nila nagsisimba, hindi sila mga ligtas. Pero miyembro sila at nagmi-ministry sila at nagba-Bible study sila. Nag-aakay sila ng kaluluwa. Ang nakakalungkot, yung sarili nilang kaluluwa, hindi nila naakay sa Panginoon. Pero praise the Lord, na-save po. Sabi ko, hindi pwede yung ganyan. Kailangan po ma-save kayo. Magiging sobrang pait ng impyerno sa isang punta ng simbahan tuwing linggo. Tapos hindi ka naman palaligtas. Ngayon, tanungin ko kayo. Yung tatay mo ba, nanay mo ba, may sinisimbang church? Yung best friend mo ba, yung pinsan mo ba, o kahit sinong malapit sa buhay mo, meron siyang regular na sinisimbahan ng church. Magkaiba lang kayo ng church. Siya doon, ikaw dito. Pero natanong mo na ba sila? Itong mahal mo sa buhay na to, pag namatay ka, sa langit ka ba talaga pupunta?
100% sure mo yun. Kasi baka mapasama sila dito. Sa verse 22 na nagsabi, sa pangalan mo, ang dami namin ginawang wonderful works. Pwedeng sincero sila, abala talaga sila. Hindi ko sinasabing pineki nila yung paglilingkod nila. Totoo. Totoo yung paglilingkod nila. Pero yung kaligtasan ba nila ay totoo na galing sa Bible? O iniisip nila yung paglilingkuran nila na yon, yun ang magliligtas sa kanila. Wala akong paglilingkuran ang makakapag-produce ng kaligtasan. Ang meron doon, pag sumandal ka doon, kawalan ng pag-asa. And that is the saddest reality dito, mga minamahal. Nakakatakot na katotohanan. Hindi po galing kay Pastor Ryan, galing po mismo sa banal na kasulatan. At hindi lang basta sa banal na kasulatan, sa mismong bibig ng sinasabi nilang tagapagligtas at Panginoon nila. You can call pala Jesus Lord without knowing Him at the same time. Ngayong araw na to, God is telling us, itong mismong sandali na to right now, walang matapat na serbisyo ng kahit sinong tao ang makakapag-produce ng kaligtasan ng kaluluwa niya. Mga kaibigan, hindi ko alam kung gaano ka-religious ha. Baka nga talo mo pa ako eh. O baka talo mo pa ang kahit sino dito. Pero kahit sabi mong gaano ka pa ka-active sa mga programs sa church na ina-attendan mo, tipong bukang bibig mo ang Son of God, King of Kings, Lord of Lords. Sir, ma'am, pwede mong gawin lahat. You can work, you can give, you can visit, you can teach, you can preach. Gusto mo, lagyan pa natin yung church ng everyday, laging may service at lagi ka rin nandun every single day of your life. But the truth still remains. Salvation is by faith. Grace through faith. Not of ourselves. Gift po yan ng Ama. Not of works. Kaya wala tayong ipagyayabang. Kaya tiyakin mo, akala mo, yung title na Christian, yan ang dahilan kaya kapag bubuksan ng pintuan ng langit, nagkakamali ka. Maraming merong title na Christian na wala naman sa langit. Look at these people. Pansinin niyo po, ang whole claim nila, kaya raw sila dapat papasukin sa heaven nang dahilan daw sa what they have done. Tignan mo yung mga ginawa namin, oh. Nag-prophesy kami in thy name. Nag-cast out kami ng devils in thy name. And in thy name, ginawa namin to mga wonderful works na to. Yung mga gawa nila na nasa ilalim ng pangalan niya. Hindi po porket binanggit mo yung pangalan ni Jesus, sa lahat ng ginagawa mo, papapasukin ka na sa langit. Yung nakakalungkot sa mga taong ito, ang focus nila ay sa kanila. Hindi na po sa death, burial, at resurrection. Meron po ba kayo nakita sa verse 22 na binanggit nila yung gospel? Wala. Ang binabanggit nila, yung works nila. Sa works nila, sila nakasandal. At nagkamali sila ng pader na sinandalan. Hindi ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang diretso, impyerno. Fellas, may I just remind you, at sa lahat ng narito, your salvation will never be about you. About us. Yeah. It will never be about what you have accomplished. Salvation centers on Jesus Christ. Salvation is about the finished work of the Lord Jesus Christ, not our works. Your works doesn't work. Pag-usapang eternal security. Ano yung work na nagwo-work? Yung finished work ng Lord Jesus Christ sa cross. Amen? Amen. Praise the Lord. Kung tunay kang ligtas, kung tunay kang mananampalataya na miyembro ng church na to, masaya ako para sa'yo. Masaya ako para sa atin. Amen? Kasi alam natin, papasok tayo sa langit, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa bugtong na anak. Alam natin na na-meet natin, na-obey natin yung will of the Father.
sampalatayanan, yung gospel. Pero kung ikaw ay isa sa mga tao na kagaya ng mga taong ito sa verse 22, na ang sinasandalan mo pa rin yung mga gawa mo, gagawin mo, at ginawa mo. Kaibigan, kailangan mong maintindihan, walang power yan doon sa kabila. Dito, tinatapik ka nila, sinasaluduhan ka nila, tinitingala ka nila, pero sa kabila, walang kapangyarihan yan para buksan ang pintuan ng kalakitan. Again, bago tayo lumundag sa isa pang puntos, i-heads up kita ulit. Not all profess Christ, possess Christ. Meaning, hindi lahat ng palasimba sa langit talaga pupunta. Inulit mo na naman, para kapag hindi ka pa rin sumunod sa kalooban ng Ama, hindi mo sasabihin na hindi ka nabigyan ng tsansa. Nabigyan ka, inulit-ulit ko pa. Right. At yun ang saddest reality. Heaven is not for everyone. Point number 4. The sorrowful rejection. Sorrowful rejection. Matthew chapter 7 verse 23. Panginoong Hesus pa rin na nagsasalita. Sumagot siya sa lahat ng mga sinabi nila sa verse 22. Ito ang sagot ng Panginoon. And then will I profess unto them, I never knew you. Di kita kilala. Depart from me, ye that work iniquity. Habang ang mga taong ito nakatayo sa harapan ng Panginoong Hesus, 100% shock na shock sila sa revelation niya. Pero hindi pa rin nagtatapos yung saddest reality nila. Hindi pa yung nagtapos doon sa straightforward na requirement na wala sa kanila. Now, they are on the verge of hearing words that will fix their destiny for all eternity. Ang sabi niya, I never knew you. What a sorrowful rejection. Kaya makinig ka. Kung religious ka at miyembro ka ng isang church. Pwedeng kiniklaim mo na working ka in His name. Claim mo, kilala mo siya. Kiniklaim mo, may relationship ka sa Panginoong Hesus. Pero, baka dumating ang araw, wag naman sanang dumating sa'yo. I never knew you, hindi kita kilala. Never means, sa anumang panahon, sa kanilang buhay, hindi sila kailanman nagkakilala. Grabe, no? Sinabi ng Lord, never. Naiintindihan nyo ba yung bigat ng word na never? Sobrang bigat na. Ibig sabihin, mga minamahal, pag sinabing never, it means at no time, in the past, present, future, not ever. Never. Pag sinabing never, it indicates that something has not happened. Yan ang ibig sabihin ng never. So ito mga taong kiniklaim nila na merong nangyaring salvation experience na sumampalataya sila. Pero ang sabi ng Lord, no. Never nangyari yan. So ang dapat nating ma-realize sa verse na to, hindi po to tungkol sa mga backslider. Hindi po to tungkol sa mga church-goer na dati saved dahil huminto ng pagsisimba, ay nawala yung kaligtasan. Hindi po. Pansinin niyo po yung word na never. So pag backslider, nakilala niya talaga ang Panginoon. Tumalikod lang siya. At pinili niya ang layaw ng mundo. Hindi rin naman po pwedeng nawawala yung kaligtasan. Wala pong tinuro na nawawala ang kaligtasan. Ang meron, eternal life, eternal security. So, ito pong mga taong ito, church members, religious, may pa-alive-alive, pakanta-kanta, paiyak-iyak, nagte-testimony, pero hindi talaga ligtas. Pwede pala yun. Sabi ni Jesus Christ, pwede daw yun eh. Hindi naman ako may sabi niyan eh. Siya. Kaya nga ako, someday, hindi na ako
magugulat kung itong aking personal na stand ay magkatotoo sa harapan ng marami. Ano yun, Pastor? Ako po, personally naniniwala. Marami sa panahon natin na mukhang mga backslider mula sa church na to at iba pang mga church na Baptist, umalis sila. Sa lupang ito, ang tingin sa kanila, backslider. Iba pa nga, church hopper eh. Pero ang totoo, hindi sila saved. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Yan ang sabi ng Bible. 1 John 2:19. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Hindi na ako magugulat. Yung iba dyan na mga nag-backslide, di lang nila maamin. Daming mga Baptist, di ligtas. Right. Mga anak ng pastor na hindi ligtas. Asawa ng pastor na di ligtas. Mga church workers na hindi ligtas. Isang buong pamilya ng mga Baptist, marami doon, hindi ligtas. Ultimo nga yung pastor di ligtas. Kaya tiyakin nyo po, naligtas kayo. Hindi porkit sama-sama kayong pamilya na pumasok sa church na to, magkakasama rin kayong papasok sa langit. Kahit gano'n mo kagusto na yung buong pamilya mo at angka mo pumunta sa langit, may isa dyan, hindi aamin. At doon siya mapapahamak. Kontento siya na pamilya kayo ditong buo sa lupa. Bilang Baptist, hindi nakakapagligtas ang pagiging Baptist. Hindi nakakapagligtas ang pagiging miyembro ng kahit anong church. At walang makakapagligtas sa'yo na pamilya mo pag napunta ka sa impyerno. Kaya tiyakin po natin na yung mga kasama natin sa bahay, backslider lang talaga. Niyayaya mong bumalik, ayaw bumalik, baka walang babalikan. Pwedeng pabulaanan ng ibang mga Kristiyano itong sinasabi ko. Pero hindi na ako magugulat, gaya ng sabi ko, kung magkatotoo ito. Verse na to, klaro. Hindi lahat na nasa gawain ng Panginoon, papunta sa langit ng Panginoon. Hindi lahat na nawala sa gawain, backslider. Most of it, nahihiyang umamin na unsaved. Kung sa loob nga ng church may unsaved na miyembro how much sa umalis pa? Itong mga umalis na to, hindi nila kinaya yung pagkukunwari. Someday, sa harap ng Lord, matitikman ng mga nagkunwaring ito. Yung sorrowful rejection ng linyang, I never knew you. Alam ng Panginoon ang Kanya, the Lord knoweth that are His. 2 Timothy chapter 2:19. Alam niya. Alam niya kung sino yung mga tupa niya. Yung mga tupa niya, nakikinig sa Kanya, my sheep hear my voice. Kaya yung sa tinagal-tagal mong ligtas, batong-bato ka sa salita ng Diyos. Mula sa pakikinig hanggang sa pagbabasa, nakakaduda ka. Mga minamahal, gusto ko kayong i-remind, walang langit-langitan na naghihintay sa ligtas-ligtasan boy. Ang naghihintay sa mga nagki-Christian-Christianan, dagat-dagatang apoy. So sa huling pagkakataon, last point na to heads up kita. Not all profess Christ, possess Christ. Hindi lahat ng palasimba sa langit talaga papunta. Ngayon, alam na nating lahat na merong sorrowful rejection na naghihintay sa kabila. At dahil alam na natin yon, alam na rin natin na heaven is not for everyone. Sa langit ka ba talaga papunta? O isa ka sa sasabihan ng Panginoon ng, I never knew you.